Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Ngayon po ay muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, at bago po natin simulan ang ating pong pagtalakay, tayo po muna ay manalangin. Ama namin ang tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay amin pong mapag-aaralan ng inyo pong mga banal na salita. Naway kami po ay patnubayan ng inyo pong banal na espiritu. Tulungan po kami na maging maliwanag po sa bawat isa sa amin ang mga mahalagang punto na nais po ninyong maunawaan ng bawat isa sa amin, at ito na po ay amin pong may sakabuhayan at maibahagi rin sa ibang mga tao na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong tatalakayin ang kaugnay pa rin po sa pag-aaral natin patungkol po sa Sabat, na ito'y bahagyan nating natalakay na rin sa nakalipas na mga pagkakataon. Sa ngayon po ay atin pong pagtutuunan ng pansin ang pag-aaral na ito, at ito po ay pinamagatang ang Exodus 12:16 ba ay nagpapahintulot ng pagluluto sa araw ng Sabat. Itong talatang ito mga kapatid ay karaniwan ng ginagamit sa modernong panahong ito upang patunayan ng ilang mga mananampalataya na ang pagluluto sa araw ng Sabat ay pwede na raw gawin. Ngayon po ay atin pong alamin ang katotohanan tungkol po sa talatang ito, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ngayon po atin pong babasahin ang nakasaad sa Exodus 12, talatang 16. Ang sabi po ay ganito: "At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon, at sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao, na siya lamang maaaring gawin ninyo." Ito po mga kapatid ang talata na kung saan ay nagsasabi na meron pong banal na pagkakatipon, at 2 araw yung nabanggit dito. Ano raw po yun? Unang araw at yun pong 2nd araw mga kapatid. Ngayon ay atin pong alamin ang katotohanan tungkol po sa mga araw na nabanggit na ito, na kung saan ay banal daw na pagkakatipon. Yan po ba ay tumutukoy po sa Sabat? Yung ikapitong araw ba dyan, ay yan po ba yung Sabat na 7th day Sabbath of the week? At alamin din po natin kung yun bang sinasabi rito na pagpapahintulot na gumawa, ayun ba ay sumasaklaw sa pagluluto sa araw ng Sabat? Kasi sabi rito, wala kayong ibang gagawin maliban na sa inyong makakain. Yun bang sinasabi roon na walang ibang gagawin maliban sa inyong makakain, yun ba'y nagsasabi na pwedeng magluto sa araw ng Sabat? Kaya nawa sa atin pong pag-aaral nito, kayo po ay taimtim na sumubaybay upang inyo pong maunawaan ang kahulugan ng mga talatang ito. At ito po ay hindi ko ipapaliwanag ng taliwas sa sinasabi mismo ng banal na kasulatan. Kaya sa atin pong pag-aaral mga kapatid, ang Biblia rin mismo ang magpapaliwanag kung ano po ang kahulugan ng talatang ito, sapagkat ito po'y merong mga kalapit na mga talata. Sa makatuwid ay atin pong alamin ang context ng Exodus chapter 12 verse 16. Kung ito po ba ay tumutukoy sa 7th day Sabbath of the week, at kung yun bang sinasabi rito na nagpapahintulot na gumawa sa paghanda ng pagkain, ito ba'y nangangahulugan na pwede na magluto sa araw ng Sabat? At ito po ay ating binibigyang pansin, hindi dahil sa layunin na tayo maging legalistic, kundi
dahil sa ipinag-utos ng Panginoon na atin pong ingatan ang araw ng Sabat. Atin pong ipangilin. At ang ibig sabihin ng ipangilin or to keep it holy, ito po ay nangangahulugan rin na to sanctify it. Ibig sabihin ay pakabanalin. Tayo po ay kinakailangang mangilin sa araw ng Sabat na meron pong kabanalan. Ngayon, atin pong tutunghayan ang ilang mga mahalagang punto rito. At una ng katanungan na dapat nating alamin, ang kasagutan ay ito po. Ang unang tanong ay ganito ang atin pong tutunghayan. Ang Sabat bang tinutukoy dito ay weekly Sabat o yearly Sabat? Yun pong nakasaad sa Exodus chapter 12 verse 16. Bagaman wala nakalagay doon na Sabat, pero sinabi doon na banal na pagkakatipon. Yun bang tinutukoy doon na 7th day? Yan ba ay yun po bang 7th day Sabat na sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 10 nang sabi doon, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Ang sabi roon, wala kang anumang gagawin. Doon po sa araw ng Sabat ng Panginoon na ikapitong araw. So dito po ay, ito po ba yun pong tinatawag na 7th day Sabbath or weekly Sabbath o ito ba ay yearly Sabbath, mga kapatid? So alamin po natin kung ito ba yung weekly Sabbath o yearly Sabbath. Ang context niyan ay mababasa din doon sa Exodus chapter 12. Simulan natin sa verses 1 hanggang 8. Ang sabi ganito, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging sa inyo ay pasimula ng mga buwan. Siya ay magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sangbahayan ng kani-kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sangbahayan. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kaniyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong aalagaan hanggang sa ika-14 na araw ng buwang ito. At papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Verse 7, at kukuha sila ng dugo ni Yaon at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Dito po mga kapatid sa verses 1 to 8 ay sinasabi po na meron pong kordero. Ito man yung batang kambing o batang tupa na 1 taon lang ang gulang, na ito po ay ihahain para sa Panginoon. Yan po yung Paschal Lamb, mga kapatid. At kasama niyan ay meron pong unleavened bread o tinapay na walang libadura. At gayon din yun pong mapapait na mga gulay. Sabi sa verse 10, at huwag kayo magtitira ng anuman ni Yaon hanggang sa kinaumagahan, kundi yaong matitira ni Yaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Verse 10, at ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali, siyang Paskwa ng Panginoon. Yan po yung sinasabi rito na Passover ng Panginoon. Sa English Bible, ang sabi, it is the Lord's Passover. Yan po yun mga kapatid.
Kaya ang context po nito ay Passover. Meron po silang kakaining tinapay na walang libadura, at yun pong Paschal Lamb, at maging yun pong mapapait na gulay. Ano ibig sabihin ng Passover? Ang sabi rito sa verse 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng katulaan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. At ang araw na ito'y magiging sa inyo isang alaala, at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura, mula sa unang araw hanggang sa 7 araw, ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon. Sa verse 16, ito na yung ating pinag-uusapan na talata, mga kapatid. Ang sabi rito, at sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa 7 araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao, na siya lamang maaring gawin ninyo. Ayan po, mga kapatid, meron pong ipinapahintulot na gawin, maliban daw sa sabi rito, wala kayong gagawin maliban na lamang sa nararapat kanin ng bawat tao. Yan po yung pwede nilang gawin, mga kapatid. Pero dito sa talatang ito, wala tayong nakikita na nagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat. Ang context nito ay yun pong Passover. Pwede po silang kumain, ihanda yung kanilang pagkain sa loob ng 1 week na yan. Kasi dito sa verse 15, ano sabi rito? 7 days shall ye eat unleavened bread. Yan, 7 araw daw silang kakain ng tinapay na walang libadura. At tandaan natin, ito po ay hindi po 7th day Sabbath na weekly Sabbath. Ito po ay yearly Sabbath. Kasi kung ito ay weekly Sabbath, hindi ito posibleng magawa dahil yung ihahandog na Paschal Lamb na kailangan nilang kainin, ito ay dapat may taon na 1 taon, o ang gulang nito ay 1 taong gulang. Ay kung weekly, paano yon mangyayari na palagi kang merong 1 taong gulang na tupa? So hindi po posible yon, mga kapatid, na mangyari. At kung talagang mayaman yung tao, ay hindi pa rin yun ang kahulugan ng context dito, mga kapatid. Ito po ay yearly Sabbath, hindi po weekly Sabbath. Bakit? Sapagkat ito ay tuwing unang buwan ng taon. So ito po ay unang buwan lang. Kaya ito po ay 1 beses lang sa 1 taon nangyayari. At doon po sa 1 week na tinutukoy sa verse 15, doon po ipinapahintulot na sila ay maghanda ng kanilang pagkain. Pwede silang magluto doon, maliban na lang doon sa 7. Bagaman walang letra por letra nakasaad, pero yan ay mayroong context na sa panahon na sila po ay nasa paglalakbay, ay ibinigay na po sa kanila yun pong tagubilin na hindi sila magluluto sa araw ng Sabat, kundi ano po ang sinasabi? Sa araw na paghahanda, lutuin na ang kanilang dapat na lutuin. So maliwanag po dito sa unang punto na ating tinunghayan, hindi po ito weekly Sabbath, kundi ito po ay yearly Sabbath. Ito pong tinatawag dito na Sabbath o 7th day. Yung nakasulat kasi sa Exodus 12 verse 16 ay 7th day. So yun pong 7th day dyan, hindi po yan Sabado. At yun pong first day dyan ay hindi rin po kailangang linggo. Kagaya sa atin, sa ating kalendaryo,
nag-iiba-iba ang araw. Minsan ay halimbawa yung unang araw ng January ay halimbawa ay linggo. Sa sunod na taon pwedeng ibang araw na naman yon. Kaya ganun din sa ikapitong araw. Kung yung unang araw ng taon halimbawa ay Huwebes nung nakaraan, so sa ibang taon na naman ay ibang araw na naman. Yun pong ikapitong araw na yon na sinasabing ikapitong araw ng buwan. Kaya yun po mga kapatid ang tinutukoy sa puntong ito, na hindi po 7th day Sabbath ang tinutukoy, kundi yan po ay yearly Sabbath o taunang Sabbath. At ang context nga niyan ay yun pong Passover mga kapatid. At yan po ay kanila nang ginaganap mula nang sila ay manggaling sa Ehipto. Bago pa man sila umalis sa Ehipto, ay ginanap na nila yon na bago sila umalis, kakain sila ng Paschal Lamb. At yun pong tinapay na walang libadura at yung mapapait na mga gulay. Kaya nga, nung sila naman ay nasa paglalakbay na, naroon pa rin sila sa ilang. Tandaan natin ang context nito, nasa ilang. Ang sabi sa Numbers chapter 9 verse 5, at kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa ika-14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng Sinai. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. Maliwanag po mga kapatid, na doon sa ilang, pagdating nila sa ilang ng Sinai, ay ipinagdiwang po nila itong Passover mga kapatid, na nariyan yung tinatawag na 1 week, na sila'y kakain ng tinapay na walang libadura. At doon sa unang araw, at yun pong ikapitong araw mga kapatid, ay doon po yung tinatawag na banal na pagkakatipon. Pero hindi po yun yung 7th day Sabbath. Hindi po palaging ganun mga kapatid. Yun po ay maaring iba-ibang araw. Hindi po yun fix na yun ay linggo at Sabado. Ngayon, isa pa sa ating makikita rito ay kung yun pong Exodus chapter 12 verse 16 ay yearly Sabbath, ibig sabihin ay hindi po nagpapahintulot ito na magluto sa weekly Sabbath. Kung sakali man, kung i-assume natin na yun pong yearly Sabbath na yan ay talaga nagpapahintulot nga na magluto maging sa ikapitong araw. So hindi ito applicable pa rin na sabing sa weekly Sabbath ay pwede na magluto. Kung sasabihin natin na ganun nga. Kaya malabo po yun mga kapatid na ito ay gamiting katuwiran bilang nagpapahintulot sa pagluluto sa araw ng Sabat. Wala pong ganong katuruan ang Biblia mga kapatid. Kasi kung pwede nga magluto sa araw ng Sabat ayon dun sa context nito, ibig sabihin once a year ka lang pwede magluto sa araw ng Sabat. Sa weekly Sabat hindi ka pa rin pwede magluto. Kaya pinabubulaanan ng talatang ito ayon sa context nito na pwede raw magluto sa araw ng Sabat ayon sa pangangaral ng ilang mga Sabbath keepers. Dito tayo sa pangalawang tanong mga kapatid. Ang pagluluto ba sa 7th day Sabbath of the week ay ipinahintulot ayon sa context ng Exodus 12 verse 16? Hindi po mga kapatid ipinahintulot dahil wala nga nakasulat letra por letra doon. At sa context nito ay paghahanda lamang ng mga pagkain doon sa buong sanglinggo yun na pwede silang magluto. Yun lang ang kanilang gagawin. Katulad sa mga pagpupulong, halimbawa camp meeting, tayo ay merong tinatawag rin na Holy Convocation sa buong sanglinggo. Pero hindi nangangahulugan na tayo pwede na magluto sa araw ng Sabat. At totoo naman na talagang sa buong sanglinggong yan wala tayong ibang gagawin, hindi tayo maghahanap buhay, kundi tayo po ay naroon sa banal na pagkakatipon na yon. Ang atin lamang ginagawa ay maghanda ng pagkain. Kaya nga mayroong mga naka-assign ng mga cook, mga kapatid, at iba pang mga tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo maghahanda para sa ikapitong araw. Meron pa rin pong paghahanda mga kapatid. Kaya ganun din ang senaryo na nangyari doon po sa
panahon ng Passover na once a year lang ginaganap, doon po sa Israel. Hindi po yung nagtuturo na pwede magluto sa araw ng Sabat. Kaya nga meron pa rin preparation day. Kasi kung sila nga ay pwede magluto talaga sa araw ng Sabat, bakit hindi nagpaulan ang Diyos ng mana sa araw ng Sabat? Ano ang context niyan sa ilang Tandaan natin, sa wilderness yun. Sa wilderness ng Sinai, sila po ay nagdiwang ng Passover, na kung saan ay sinasabi doon na pwede nga silang maghanda ng pagkain. Yun lang yung pwede nilang gawin. Pero hindi sinasaklaw noon yung ikapitong araw na pwede sila magluto doon. Walang ganong sinasabi ang context ng talatang ito. Tandaan natin, sa Exodus chapter 16 verse 23 ay naroon din po yun pong sinasabi na dapat silang magluto na sa araw pa lamang na ika-6. Ngayon, ay dito tayo sa pangatlong katanungan. Bakit hindi pa rin pwedeng magluto sa araw ng Sabat na weekly Sabat, kahit na may sinabi sa Exodus 12 verse 16 na wala silang ibang gagawin sa loob ng 7 days na iyon, maliban sa kanilang kakanin? Ano po ang dahilan, mga kapatid? Kasi meron na nga pong utos yung sa Exodus chapter 16 verse 23, verses 25 hanggang 27 ay ganito ang sinasabi. At kaniyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo, na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Yan po, mga kapatid, yun pong tagubilin ng Diyos sa bansang Israel, na sa pamagitan ni Moises ay ipinaalam po sa kanila. Ano raw po yung sinasabi ron na takdang kapahingahan? Yun po yung banal na Sabat, hindi po yung Holy Convocation na tinutukoy sa Exodus 12 verse 16. Iba po yun, mga kapatid. Yun ay Passover o yun ay ceremonial Sabat. Pero itong Sabat na tinutukoy dito sa Exodus chapter 16 verse 23, ito po ay Sabat ng Panginoon. Ito po yung 7-day Sabat na Exodus chapter 20 verse 10. Kaya ang context nito, mga kapatid, ay walang paglulutong mangyayari sa araw ng Sabat. Kailangan pong maihanda na sa araw pa lamang ng paghahanda o araw ng Biyernes. Sabi sa verse 25, at sinabi ni Moises, kanin ninyo yaon ngayon, sapagkat ngayoy Sabat na ipinangingilin sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakasumpong sa parang. Verse 26, 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Verse 27, at nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. Yan, kaya po, yung paghanda ng pagkain, mga kapatid, hindi talaga pwedeng gawin sa araw ng Sabat, kundi ito po ay araw pa lamang ng Biyernes, at maging yung pagluluto ay doon po dapat na isagawa. Kaya wala tayong nakikita dito na pagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat. At bakit hindi sila pwede magluto sa araw ng Sabat? Ayon sa context ng wilderness o doon sa ilang, at ayon sa ipinag-utos ng Diyos kaugnay sa pangingilin ng Sabat. Ito ang matibay na talata rin na sinasabi sa Exodus 35 talatang 3. Ang sabi ganito, huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Ayan, sa Exodus chapter 35 verse 3 po ito, mga kapatid. Ang context nito doon pa rin po sa ilang, bawal silang magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat. Paano po sila makakapagluto sa araw ng Sabat kung ipinagbabawal nga yung pagpapaningas ng apoy? Sa makatuwid ay talagang hindi nagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat ang talata na Exodus 12 talatang 16. Kaya dapat nating pagbulay-bulayan ang mga mahalagang puntong ito, mga kapatid. Dapat pa ba tayong magluto sa araw ng Sabat kung nakikita nating ang ganitong gawain ay paglapastangan sa banal na araw ng Diyos? Dapat ba nating nakawan ang banal na oras ng Panginoon para gawin ang ating sariling mga gawain na pwede na sanang nagawa na natin sa araw ng paghahanda? Kasi meron pong araw ng paghahanda
na ibinigay ang Diyos para po sa tao. At yun nga atin ang nabasa sa Exodus chapter 16 verse 23. Kung tayo'y naghahanda upang salubungin ang Panginoon para sa kanyang ikalawang pagparito, kaya ba nating makapaghanda ng lubos sa ika-6 na araw bilang palugit na panahon para sa ating paghanda upang tayo'y maging handang sumalubong sa ating Panginoon sa ika-7 araw bilang kanyang banal na araw ng kapahingahan o araw ng Sabat? So kung tayo nga po ay naghahanda para sa second coming ni Kristo, mga kapatid, dapat tayo po ay magkaroon din ng paghahanda sa ika-6 na araw para sa Sabat. Kung tayo po ay hindi makapaghanda sa araw pa lamang ng Biyernes na yun ang palugit na panahon para sa atin upang maghanda para sa Sabat, paano pa tayo sasalubong sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito? Kung yung pagluluto pa nga lang para sa araw ng Sabat ay hindi na natin magawa sa araw ng Biyernes, paano pa tayo makakapaghanda para sa ikalawang pagparito ni Kristo? Kaya naway atin pong bigyang pansin ang mga mahalagang tagubilin ng Panginoon kaugnay po sa tamang pangingili ng Sabat, na ito po ay ating pakabanalin. Yan po ang ipinag-utos ng Panginoon, na atin pong pakabanalin ang araw ng Sabat. Ayon sa Deuteronomy chapter 5 verses 12 hanggang 15, yun pong Sabat ay dapat nating pakabanalin. At gayon din sa Exodus 20 talatang 8, dapat natin itong ipangilin. Anong ibig sabihin ng ipangilin? Ito po ay ating ingatang banal. To keep it holy. Sa iba pang version ng Bible ay to set it apart. Ibig sabihin ito po ay gawin nating bukod tangi. Ibig sabihin yun po ay araw ng Panginoon, hindi natin ito pwedeng nakawan ng mga banal na oras nito. Yun po ay panahon upang tayo po ay gumunita sa kapangyarihan ng Diyos bilang siya ang manlilikha. At sa panahon ng Sabat, paano natin siya gugunitain? Ay dapat din po tayo magpahinga kung paano ang Diyos ay nagpahinga mula sa lahat ng kanyang gawang nilikha at ginawa. Kaya nawa ay atin pong bigyang halaga ang paksang ito kung paano po natin ingatang banal ang araw ng Sabat, na dito'y atin pong palaging maunawaan na ang Panginoong Diyos ang siyang nagpapabanal sa atin. Kaya kung hindi po natin ito iingatang banal, hindi natin maunawaan kung paano tayo pinapabanal ng Diyos at kung sino ba talaga ang tunay na tagapagpabanal sa bawat isa sa atin. Kaya nawa, tulungan po ng Panginoon ang bawat isa sa atin na magkaroon ng pusong handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. So kahit na tayo magsimba, araw ng Sabat nga, pero kung mali yung atin pong pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi natin ginaganap ang kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Mas gusto ng Panginoon na atin pong sundin yung kanyang kalooban kaysa tayo ay magsakripisyo na nagsisimba na taliwas pala sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya nawa ay atin pong ipangilin ang Sabat ayon sa utos. Kaya naway napagpala po ang bawat isa sa atin sa pag-aaral na ito. Tayo po'y manalangin bilang pagtatapos. Ama namin na ang tahanan po na sakit asa ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe namin pong napagbulay-bulayan. Nawa ito po ay maikintal sa amin pong puso't isipan, at nawa ang mga taga-subaybay na nakarinig ng mga mahalagang mensaheng ito, nawa ay kanila pong mapahalagahan ang mensaheng ito na maging bahagi ng praktikal na pamumuhay bilang Kristiyano. Tulungan po kami na mapabanal sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan. At ang araw po ng Sabat na inyo pong itinalaga bilang inyong tanda ay amin daw pong maingatang banal. Tulungan po kami na palaging magsuko na aming mga sarili sa inyo, at amin pong maganap ang inyo pong kalooban at hindi po ang sa aming sarili. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Naway kayo po ay naliwanagan sa atin pong tinalakay, at naway ito po ay naging pagpapala sa bawat isa sa inyo.
At kayo po'y patuloy nawang magsaliksik ng salita ng Diyos. At ang mensahe pong ibinahagi ng inyong lingkod, ito po ay ibinahagi ko upang kayo po ay magkaroon din ng pagkakataon na suriin para sa inyong sarili ang mga katotohanan ng atin pong tinalakay. Walang ibang authority sa pag-aaral ng salita ng Diyos kundi ang banal na kasulatan. Ang inyong lingkod ay kasangkapan lamang at ang inyong pong pakinggan ay ang sinasabi ng banal na espiritu na siyang espiritu ng katotohanan. Kaya naway maging bukas ang puso't isipan ng bawat isa sa pagtanggap sa katotohanan. Nawa ay kayo po ay patuloy na patnubayan ng Panginoon sa inyo pong pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Hanggang dito na lamang po mga minamahal na mga kapatid, at ang inyo pong lingkod, Brother Jimwell Gain, ay pansamantala pong nagpapaalam. Ibalik po natin ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon.